Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAP Party List na pirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. Ayon kay AGAP Party List Representative Nicanor Briones, ito ay upang masugpo na ang dekada ng problema sa iligal na mga gawaing pang-agrikultura tulad ng smuggling, hoarding at iba pa. Aniya, isang buwan na ang nakalilipas nang makapasa sa Senado at Kongreso, kaya naman inaasahan ng grupo na agad na mapirmahan ang panukalang batas. Dapat inamend na lang yung batas. Dapat hindi pinayagan na maantala ito pagkat ang kawawa ay yung matagal na naghihirap na magsasaka at matagal nang naghihirap na mamimili sa kabahalan ng pagkain. So, what's that? Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan na ang nangyaring paglubog ng isang bangkong oil tanker. Dala ang mahigit 1 milyong tonelada ng langis sa Bataan. Pinapasiyasat rin ang epekto ng oil spill sa mga karatig lugar nito. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Ito ang video na kuha ang mga sandaling paglubog ng isang barko sa Limay, Bataan. Alauna ito ng umaga nitong Miyerkules kung saan lulan ng 17 mga tripulante. Agad naman na nagsagawa ng search and rescue operation at oil spill response ang PCG. 16 na tripulante ang nasagip na agad na binigyan ng medikal na atensyon at paunang lunas, habang isa naman ang namataang palutang-lutang at wala ng buhay. Tinukoy ang barko na MT Terra Nova na naglalaman ng 1.4 milyong tonelada ng langis. Ayon kay PCG spokesperson Armand Balilo, sa pagkikwento ng crew ay sumalubong ang barko sa malaking alon, kaya naman nasalok ng barko ang malaking tubig na dahilan ng paglubog nito. Sa naging aerial surveillance ng PCG, may naitala ng oil spill sa 5.6 nautical miles mula sa Lamao Point. Sa kasalukuyan na hindi pa kumpirmado kung ang oil spill ay mula sa karga ng barko dahil maaaring galing lamang umano ito sa makina. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyasatin ang lawak at tindi ng epekto nito sa mga kalapit na lugar. Aniya, ito ay upang makapaghanda ang pamahalaan para sa pangangailangang hakbang at relief operation sa mga maaapektuhang lugar. Partikular na inutos ito sa DOST, DNR at PCG. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, matapos mag-viral sa social media ang pagkakabit ng Hill Tulog na road sign, ay ibinahagi ng Makati City Mayor Abby Binay na agad niyang ipinatanggal ito. Ayon kay Binay, walang natanggap na permiso ang kanyang opisina para sa nasabing advertising campaign na baguhin ang Hill Puyat na magiging Hill Tulog. Aniya, dapat na pag-isipang mabuti ang ganitong klase ng gawain at bigyang respeto ang dating Senate President na si Hill Puyat. Humingi naman ng paumanhin ang mayora sa mga motorista na lubhang naguluhan at sa pamilya ni dating Senate President Puyat. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase sa ilang mga lugar na lubhang apektado ng Bagyong Karina, suspendido. Pag-asa, nagbabala sa posibleng pag-apaw muli ng tubig sa Lamesa Dam. PBBM ipinag-utos na siyasatin ng lumubog na barkong may sakay na 1 milyong tonelada ng langis. AGAP Party List na nawagang pirmahan na ni PBBM ang Anti-Economic Sabotage Bill. Viral Hill Tulog road sign ipinatanggal na. Opening ceremony ng Paris Olympics 2024, dadaluhan ng libo-libong atleta at delegado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa.
Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health na magtalaga ng medical team sa bawat evacuation center sa bansa. Ayon sa Pangulo, sa mga insidente ng kalamidad ay minsan na-overlook na umano ang kalusugan ng mga mamamayan. Kaya naman nararapat na mayroong access ang mga evacuees sa medical services. Kung hindi umano makarating agad ang mga doktor, ay kahit ang mga barangay health workers muna ang idestino sa mga evacuation centers. Kaya naman inatasan ni Marcos ang DOH na tulungan ang mga LGU upang masigurong masuportahan ang pangangalagang pangkalusugan sa mga evacuation center. Samantala, patuloy na umaaksyon ang Philippine National Police o PNP sa pagsagip at pag-alalay sa mga lubhang apektado ng bagyong Karina at Habagat kung saan labis na nagdulot ito ng matinding pagbaha. Ang buwis buhay na rescue operation ay panuurin sa ulat ni Daniza Lopez. Hanggang ngayon ay patuloy na isinasagawa ng Philippine National Police o PNP ang rescue operations para sa mga apektadong residente at pamilya ng bagyong Karina. Pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, prioridad ng PNP ang kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipino kung kaya't mas pinaiigting pa nito ang search and rescue team operations ngayong panahon ng bagyo. Kaninang umaga ay ibinahagi ng PNP ang pagsasagawa ng operasyon sa rehiyon ng Cordillera kung saan makikita sa video na nililinis nito ang rumaragasang putik at mga punong natumba sa daan. Katuwang din ng DSWD ang PNP sa paghahatid ng family food packs o FFPs sa mga residente at pamilyang apektado. Nilusong din ang kapulisan ng lampas bewang na baha sa Bulacan para sagipin ang mga individual at pamilya na na-stranded sa kanilang mga tahanan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita dahil sa epekto at pinsalang na idulot ng bagyong Karina at Habagat nitong mga nagdaang araw sa lungsod ng Quezon ay tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong residente sa Quezon City, partikular na ang mga kasalukuyang nasa evacuation centers. Ilan sa mga ayudang ipinamahagi ay ang pagkain, gamot, matutulugan, groceries, bigas at relief goods. Bukod dito ay tiniyak din ng lokal na pamahalaan ang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente habang iniinspeksyon din ng mga opisyal ang kasalukuyang lagay ng ilog sa Barangay Baong Silangan dahil kabilang ito sa mga flood-prone areas ng lungsod. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase sa ilang mga lugar na lubhang apektado ng bagyong Karina, suspendido. Pag-asa, nagbabala sa posibleng pag-apaw muli ng tubig sa Lamesa Dam. PBBM ipinag-utos na siyasatin ng lumubog na barkong may sakay na milyong tonelada ng langis. Aga Party List na nawagang pirmahan na ni PBBM ang Anti-Economic Sabotage Bill. Viral Hill Tulog road sign ipinatanggal na. Opening ceremony ng Paris Olympics 2024, dadaluhan ng libo-libong atleta at delegado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang matagumpay na pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs
sa rehiyon ng NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol, kung saan nasa mahigit 400,000 FFPs ang kasalukuyang naipamahagi na at nakapreposition para sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Karina at Habagat. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy nitong sinusubaybayan ang lagay ng bawat Pilipino kasama na ang pag-alalay at pagtulong sa mga lubhang apektado. Kaugnay na balita matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina sa bansa nitong kamakailan, nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga mambabatas na pondohan na ang agarang pagsasaayos ng navigational gate sa Navotas City. Ang kabuuan ng impormasyon, tunghayan kay Jade Buhoy. Nagpahayag ng direktibo si Speaker Martin Romualdez sa House Committee on Appropriations ukol sa agarang paglalaan ng pondo sa pagsasaayos ng Tangos Tanza Navigational Gate sa Navotas bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karina. Ayon kay Romualdez, agarang aksyon ang kailangan kung kaya't ipinag-utos na niya sa Kongreso na maglaan ng pondo rito. Ang pahayag na ito ay matapos maghatid ng relief goods ni Romualdez sa iba't ibang lugar na sakop ng Navotas, Quezon at San Juan. Aniya, sisiguraduhin ng Kongreso ang pagsasagawa nito ng walang delay. Base naman sa ulat, ang dahilan ng pagkasira ng floodgate ay bunsod ng barge noong nakaraang Hunyo kung saan ang pumping station ay nabawasan ng kapasidad na mapababa ang baha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, matapos ang trahedyang naganap sa paglubog ng MT Terra Nova ng Philippine Coast Guard sa Bataan, nagpahayag ang Department of the Environment and Natural Resources o DNR na magpapadala ito ng survey vessel upang mahanap ang nasabing tanker. Ayon sa kalihim ng ahensya na si Antonia Loizaga, kinakailangang agarang malaman ang lokasyon ng lumubog na tanker upang maintindihan at mapigilan ang pagkalat ng langis sa karagatan. Ang gagamiting survey vessel ay ang Hydrographer Presbestero kung saan kaya nitong suriin ang kinalalagyan ng tanker at alamin ang kontaminasyon ng pagkalat ng langis sa karagatan sa oras na mailagay ito sa lokasyon. Nangako naman ng ahensya sa kanilang buong kooperasyon sa PCG. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase sa ilang mga lugar na lubhang apektado ng Bagyong Karina, suspendido. Pag-asa, nagbabala sa posibleng pag-apaw muli ng tubig sa Lamesa Dam. PBBM ipinag-utos na siyasatin ng lumubog na barkong may sakay na milyong tonelada ng langis. Aga Party List na nawagang pirmahan na ni PBBM ang Anti-Economic Sabotage Bill. Viral Hiltulog road sign ipinatanggal na. Opening ceremony ng Paris Olympics 2024, dadaluhan ng libo-libong atleta at delegado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.